good morning everyone or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So sa taga kabonsay ko at saka sa aking mga subscriber at viewer. So ngayon ang isi-share ko sa inyo itong mga bonsai materials ko dito na nagpo-produce ng bulaklak or bunga kasi nakakatuwa din. Tapos naisip kong i-share sa inyo kasi this is the first time na maraming bunga. Isa sa mga bonsai materials kong ipapakita ko sa inyo ngayon at saka gugupitan ko. So, pakita ko sa inyo yung iba pang mga bonsai materials ko na nagpo-produce na ng bulaklak. Ito ang isa sa bonsai materials kong nagpo-produce siya ng bulaklak. Kaya minsan matutuwa tayo. Tapos proud tayong isi-share. So ito, punta naman tayo doon sa kabila. Ito naman ang sampalok na casket ko. Tapos kagugupit ko lang. Then, natuwa ko kasi iwan ko kung matuloy ito, nagpo-produce na siya ng bulaklak. Yan, makikita ninyo. Yan, nagpo-produce na ng bulaklak. So, hindi masyadong marami pero at least may bulaklak siya. Tapos, dito naman tayo sa kanila. Ito na naman is ang tawag nito? Chinese Uli. Yan. So, kahapon ang daming bulaklak ito kahapon kaya hindi ko na videohan kagad. So, ngayon, nagkalawas-lawas na siya. So, ito ang bonsai materials ko. Tapos, ang isi-share ko sa inyo is puntahan natin. Doon, puntahan natin yung isa ko pang bonsai materials na isi-share ko sa inyo. At ito na yung sinasabi ko na sa inyo na isi-share ko sa inyo. So, sa mga nagtanong kung magkano ang binta ko dito, it's 15K kasi ang hirap magkuha ng ganito tapos ang hirap makaproduce ng ganitong karaming bunga. Ito, this portion, so pwede makita sa camera yan, nabibigitan siya sa bunga kaya bumibitay yan. So kailangan hilain natin yan para magiging ganyan siya. So yun kadami ang bunga niya. Ito sa bandang likuran, hindi masyadong marami yan. Pero pag ikot mo dito sa bandang harap, yan. Grabe, kadami yung bunga. Yan. So, try ko maghanap ng angle na maging maliwanag siya. So, magsimula na tayo as makita ninyo ang daming mga sanga ng like this one is lumalabas na sa kanyang form. Then as na-mention ko na before is 2 years ago, pangit pa ito. So kaya ko na lang share sa inyo lalo na itong nagbunga ng marami kasi para sa akin ang gandang tingnan. Iwan ko lang sa iba yung hindi mahilig ng ganitong klase na materials. Kasi ang problema kasi dito is matinik siya. So pag makita ng ganito, wag mo basta haplusin yung dahon tsaka hawakan kasi may marami itong tinik. Tapos
siyempre masusugatan ka. Ang hapdi pa naman yung tinik nito. So, itong bonsai materials na ito is wala na itong wire. Kung may wire man, ano na lang, banting-banting na lang. Then, i-maintain ko lang ito sapagkat supposed to be is subject for ano siya, what we call is repotting. Kaya lang ang nangyari is nag-produce man siya kaagad ng maraming bunga, so hindi ko natuloy na na repot. Kaya pinabayaan ko na lang na magkaroon ng bunga. Then i-maintain ko na lang sa pagdilig ng tubig. Kasi pag hindi ito nadiligan ng tubig, I am sure na mga malaglag, mapulak na yung mga bulak dahil dali kayo siya mag-dry during afternoon. Maubusan dahil sa dami ng ugat nito. So after mag-produce na ito ng bunga, ano ko ito, tawag yun, dipulit. Hindi dipulit, i-repat, tanggalan ng ugat na naman. So try ko mahanap yung previous video na nag-ayos pa ako nito before, is masali ko para makita nyo kung anong improvement ngayon at saka before. So ganitong style na forma na kailangan maglupit ka is you should be careful. Kaya hindi ko na ginagawa na mag time lapse para makita niyo kung anong ginagawa ko during pine trimming or pino na pagka-alot na baka ng careful na sa pag-alot. So kung makikita nyo ito sa video, ay just hope na maganda siyang tignan, pero sa personal pag nandito ka, ma-amaze mo talaga yung itsura niya. Napakaganda dahil sa hindi sa forma, dahil sa bunga niya. Kasi ang bunga niya nagmamatch sa laki ng puno, na hindi masyadong tawag yun, hindi masyadong maliit, hindi masyadong malaki. So tama lang sa laki ng puno niya. Tapos so may mga ibang sanga nga supposed to be ikakat ko, kaya lang hindi ko makat dahil may mga bunga ba, so sayang. So pag may bumibili dito, ibibenta ko ito ng 15K kasi nagsuhol ako nito. Yung pagkuha sa kagubatan is around 2K yung suhol ko. So natural, being a bonsai maker mo, kung po tagamay nga mapa kung po tas atong kahago anak na mura nun anak na pag bonsai. So at least okay na ito. Ito na lang, hopefully mahaba ra akong video. Ito na lang ihilain ko ito kasi nagbitay siya, net out na siya. Ako ng wire. So mako-compare ninyo kung anong itsura dito natin ihila. Mako-compare niyo kung anong itsura yung hindi pa nagupitan at saka nagupitan. So yan na siya. Then ito, because this is the front, hanggang dito sa may bunga, puputulin ko ito. Yan. So opening na siya for the front. So yun lang ang masishare ko for this morning. Hindi na ako naghihintay na mahinog pa ito lahat kasi baka malimta na po na akong share ninyo, tapos makahuna-huna na ko is na siya, is tawag yun na kalabang dili na siya ngayon lang tawon hinoon. So ito lang masishare ko sa inyo for this morning. Try ko mapakita ito sa inyo with the background para lalo pa siyang magandang tignan. So para sa akin, nagagandahan ako. Iwan ko lang sa inyo yung mga nanonood sa mga video ko. Mga nanonood sa video ko, kung nagagandahan ba kayo dito sa aking bonsai materials na with it is limoncito or wild lemon. So try ko magkuha ng background tapos ipapakita ko sa inyo. So 360 muna natin yun ang itsura na niya after nagupitan siya. Yun. So ito na ang itsura sa aking bonsai materials na limoncito na linagyan ko ng white background sa likod. So ito yung front niya. Then iikot natin.
So wala na itong wire. Ang hinintay ko lang nito is lumaki yung mga trunk niya. Yung mga sanga dito sa loob, lumaki. So it took me I don't know how many years ito paggawa ng ganito. So yun ang 360 niya. Just hope na you like this materials and you like also my video for this morning. It is Monday. So alam mo sa pizza ron kasi hindi na ako naglanta-lanta o kalendaryo. So just sharing lang po. So about my wild lemon or limoncito bonsai material. So thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.